Hi anak, to all our viewers and our subscribers and future subscribers, another kwento serye na naman tayo. And by the way, ang ikikwento ko pala sa iyo anak ay tungkol sa pregnancy ko nung paano ko nalaman kasi wala talaga akong idea na buntis na pala ako nun. Ulang anak, 33 years old na ako nun at saka I was turning 34 the next year. Wala pa talaga akong planong mag-anak that time. Although, yan na yung sinabi ko noon kay Lord na sana by 34, magkaanak na ako or magugustuhan ko ng mag-anak. Kasi nga, galing ako sa mahirap na pamilya, like isang kahig, isang tuka, minsan kahit anong kahig, wala talagang matuka, matutulog ng walang kain, ganun. Kaya hindi talaga pumasok sa isip ko na mag-asawa ng maaga, mag-boyfriend or kung ano kasi ayoko nga sa buhay na binigay ng mga magulang ko. Hindi ko talaga gusto yun. At saka ayoko rin na yun din ang ma-experience mo, 'di ba? Parang ayoko sa buhay na binigay nila sa akin pero yun din pala yung buhay na ibibigay ko sa iyo. That's just not fair. And kung yun ang buhay na binigay ko sa iyo, kung anong binigay ng magulang ko, I will accept the fact na if ever in the future magrereklamo ka sa akin. Pero you have no right to complain. Kasi nga, hindi ko talaga binigay yung buhay na yun sa'yo, okay? Talagang pinilit ko ang sarili ko na miiahon sa hirap para lamang maibigay sa'yo yung buhay na malayo sa kinagisnan ko. Okay, anak. And by the way, yun nga, I was 33 years old, malapit nang mag-34. Tapos yun, sabi ko, Lord, ayoko muna mag-anak. Pwede sa 36 na lang, 36 years old na lang kasi gusto ko pang mag-aral ulit. Although I'm a graduate of industrial engineering, gusto ko rin kumuha ng 2 years course na computer science. Na-realize ko kasi na hindi ko na bet yung magdadala ka ng tao, ganito, ganyan. Tapos, mas gusto ko yung trabaho ng papa mo na mobile app developer kasi nga focus lang siya sa kung ano ang task na binibigay sa kanya, unlike sa industrial engineer na maraming task, super, tapos ang liit pa ng sahod. Kaya yung papa-enroll pa sana ako sa school dito sa Cebu, public school siya. Nagpunta kami doon, nagtanong ako kung meron bang information technology. Sabi nung nakausap kong working student, meron daw. Talagang ang nakalagay sa folder anak is information technology na align daw sa course ko na industrial engineer. Kaya pwede ko daw kunin yun as masters. Mag-master na yun ang kukunin ko. Tapos yun, kumpleto na ako noon sa lahat ng requirements anak, like drug test, exams, and everything. Pagpunta ko doon anak, sus, Diyos mio, Marimar. Industrial technology pala yung ibig sabihin, hindi information. Mali yung nakalagay sa folder nila. Ay, naku, nainis talaga ako that time. Kaya yun, ang ginawa ko, nagpa-enroll na lang ako sa UCLM. UC Main ako dati, tapos yung UCLM is Mandawi, Lapu-Lapu, mas malapit siya sa atin. Computer science na 2 years. Kumuha na ako ng mga subjects and all. Kinuha ko na din yung mga diploma ko dun sa UC Main kasi ganun yung process. So, na-enroll na ako anak. Ang problema, 1 week bago ang pasukan, naka-receive ako ng email at tawag nila kasi daw madi-dissolve yung course na kinuha ko kasi 2 lang kami. So yun, ang ginawa ko, kinuha ko na naman yung diploma ko, withdraw ko agad para hindi ako makapagbayad ng mga fees dyan. Kaya yun, kinuha ko siya. Tapos yun, nag-enroll na naman ako dun sa eskwelahan ng dada mo dati.
kung saan siya graduate. Kasi may ano yung TESDA na BSIT 3 years, libre. Libre yan ha, walang tuition. Tapos may ano ka pa, may allowance ka pang ma-receive. That's from government. So, natuwa ako. So, ayun, nagpa-enroll ako agad. Nag-take pa pala ako ng exam at yun, pasado. Ang tagal pa ng exam ha. I mean, ang taas ng exam, tagal kong natapos nun. So, sobrang dami ng question and answer portion doon. Kaya, sa pasar, yun yung una kong natanggap. Tapos, nang nagpunta ako doon para magbigay ng mga requirements, sinabi ng working na hindi daw ako qualified kasi daw second degree holder na daw ako. Sabi ko, I don't think na dahil lang dyan, miss, hindi na ako qualified. You can ask your higher ups about it kasi sa gobyerno naman yan eh, and you need students, diba? So, kahit nga married, okay lang dapat yan. Try mo na lang i-ask miss. Ganun talaga yung pagkakaano ko kasi I understand naman na minsan nagkakamali din sila. Hindi naman ako yung tipo ng tao na palasigaw sa ibang tao kasi I don't like that. Kaya yun yung sinabi ko sa kanya, pero firm talaga siya sa amin niya. Hindi talaga pwede, ma'am. Tapos yun, anak, sabi ko, ano ba naman to? Ba't parang pinipigilan? Sabi ko, Lord, kasi habang naglalakad kami yung dada mo, sabi ko, ano ba to? Bakit ba parang pinipigilan? Sabi ko, Lord, nakay mo ako na makapagtapos sa industrial engineer na course kahit 5 years yun. 3 years of that, naging full-time student at full-time call center agent ako, walang support system o ano. Inakay mo ako hanggang sa pag-graduate. Pero ngayon hindi ko maintindihan kung bakit parang pinipigilan mo. But I still believe in you. I believe in your timing. And I trust your process and I surrender everything to you. But Lord, please reveal to me the reason. Tapos yun, binilhan na lang ako ng online tutorial ng daddy mo tungkol sa Dart. Para pang mobile app siya, para yun na lang yung i-focus ko. Kaya nga lang, parang ang bobo ko. Di ko magets yung sarili ko that time na apaka-simple lang naman ng instruction. But parang hirap akong intindihin. So, ganun. Tapos, tulog ako ng tulog. Hindi ko talaga magets, talagang ibang-iba na ako. Sabi ko, hindi naman ako natutulog ng umaga or hapon. Tapos, ang taas ng ilang days na yun. Ang sakit na ng anit ko. Nagrereklamo ako nun sa dada mo kung bakit ganito. Hanggang sa may nakita ako sa Facebook, sabi niya, akala niya simpleng lagnat, simpleng sakit ng katawan, yun pala buntis na siya. And then it comes to my mind na oo nga baka buntis na ako. Kaya yun, nagpili ako ng pregnancy test sa dada mo kasi nakaka-feel na rin ako na parang lalagnatin ako. Kaya yun, ang ginawa ko, always talaga yan, anak, na magte-take muna ako ng pregnancy test bago ako uminom ng mga gamot. Kasi nga, ilang years din kami ng dada mo, pero hindi ka pa rin dumating. Pero maingat ako sa part na yan. Tapos yun, boom! Positive na positive. 2 beses ko talaga ginawa ang pregnancy test. Talagang positive. At saka yun, the next day, tumawag yung working sa scholarship. Sabi niya, ma'am, qualified pala kayo. Mag-go pa rin po ba kayo dito? Tapos yun, sabi ko, hindi na miss. Sabi niya, bakit po ma'am? Sabi ko, buntis na pala ako, hindi ko nakakayanin na mag-aral ulit na buntis. Kaya yun, hindi na lang ako diba? Ang galing ni Lord. Talagang prayer works, anak. Okay, so when everything feels heavy, uncertain or what not, always pray and ask the Lord to reveal the reason, okay?
For me, anak, prayer works all the time talaga. Subok ko na yan kasi hindi naman ako mapupunta sa kung saan ako ngayon without the Lord. Kasi nga, sino ba naman kasing aasahan ko? Hindi ko naman maasahan yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko kasi nga, mas dependent pa sila sa akin kesa ako sa kanila. Laging tingin nila sa akin porket may trabaho ako kahit below minimum pa yung trabaho ko, anak, kahit minimum na pero forced leave lagi. Feeling talaga nila ang yaman-yaman ko pero sila tong may mga trabaho, nakadepend pa rin sa akin. Masasabi ko talaga always na kung anong meron ako, yun ay dahil sa Diyos. Yun ay dahil sa tinulungan ako ng Diyos para maabot tong lahat ng to at ma-share ko to sa iba at lalo na sa iyo. Kahit nga sa daddy mo ako din tumulong sa kanya para matapos yung pag-aaral niya kahit hindi ako sure kung kami ba talaga magkakatuluyan dalawa. Inisip ko na lang talaga noon na ay okay lang kung magbe-break kami. Dati naman natulungan din naman ako ng ibang tao. So I'll take it as help na lang din sa kanya kasi nga I've been there and I know how it feels like kung walang tumutulong sa iyo na family. Kaya yun, na-bless din yung daddy mo. Kaya ngayon nakapag stay at home mom ako kasi nga wala kaming support system. Wala kaming maaasahan talaga na iba kundi kaming dalawa lang. And sana anak, huwag kang kung only child ka lang kasi nga I was 34 when I had you and it wasn't easy talaga, anak. Super sa susunod na vlog ko na lang ikikwento yun, but for now I want you to know that we love you so much, I love you so much, and we will give you everything as long as we can do it and it's the right thing to do. Okay? Kasi I'm more on discipline din kasi, anak. Ayoko din na lumaki ka na spoiled, ganun. Kaya wag kang mag-wonder kung masyado akong dinidisiplina kita. Kasi ayoko din kasi na lumaki ka na ang naririnig mo lang sa amin, yes, yes, kasi nga ito yung hindi na bigay sa amin ng bata pa kami, kaya yes lang ng yes sa'yo. No, I don't like that. Kukunin ko yung mga values na natutunan ko sa experience ko at iwan ko din yung hindi maganda. Okay? Just because we didn't have the life that you have right now doesn't mean na bawal na kami mag-no sa'yo. Definitely not. Hindi yan pwede sa akin kasi ang pangit ng niyan, resulta pag lumaki ka. Once na nag-no na kami, siguro mabait ka sa amin pero sa ibang tao pag nag-no sa'yo, baka magagalit ka. Kaya hindi ko talaga yan ipupush. Mas ipupush ko yung no ng no kung kailangang mag-no. You're so cute. Napagod yan. Anyway, sa next vlog na naman. And I love you. We love you so much. God bless you and thank you all for watching. Mwah. Kapoy. Kapoy na? Gusto naman ka mukha, mang.